Salamat kapatid sa pangunguna mo sa ating activity sa gabi ito. At muli, magandang gabi sa ating lahat. Alam ko na kanina, busog na busog tayo. Ito yung hindi nakaubos ng pagkain. So sana ngayon, hindi lang sa physical ng pagkain tayo busog, kundi pati na rin sa salita ng Panginoon. Alam ko na kung gaano tayo agad na kanina na humarap sa kainan, ganoon din po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. So isang kagalakan muli na tatayo sa inyong harapan para sa ating Panginoon na maibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon. So humihingi muli ako ng pasensya sa inyo dahil hindi ko maidiretso, hindi ko maipalawak pa ng mas marami yung ibig ko sana ipaliwanag dahil nalilimitanan yung pagtatagalog ko dahil ako pa isang Ilocana at hindi po sa amin kasi madalas nakapagsasalita kami ng Tagalog. Kaya kapag nandito sa Tarlac, dito lang kami kalimitan nakapagsasalita ng Tagalog. So doon sa amin, yung dialect namin mga Ilocano. Kaya magpasensya nyo na kapag may naihahalo ng Ilocano. Alam ko naman na marami na nakakaintindi ng Ilocano. Okay! So, pag nagsalita ko ng Ilocano, ipalagay nyo na lang speak in tongues. Amen. So, nako na tayo sa salita ng ating Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa libro ng Colossus at 1 Peter. So, unahin muna natin sa Colossians chapter 3, verse 3 hanggang chapter 3, verse 23 hanggang 24. At dadako tayo mamaya sa 1 Peter chapter 4, verse 10. So, unahin muna natin ang Colossians. Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24, ganito ang nakasaad. Sabi niya, anuman ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Verse 24, alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. So, 1 Peter chapter 4, verse 10. Chapter 4, verse 10. Verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Tayo manalangin saglit. Diyos Ama, naming makapangyarihan, salamat sa gabing ito na muli may pahayag ang iyong mga salita sa harapan ng aking mga kapatid. Naway Panginoon, hinihiling ko ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna para sa akin upang maipahayag po ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang palaging na itataas sa aming kalagitnaan. At Panginoon, ikaw pong manguna sa akin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pinamagatag ko po ito na ang pagpapala sa paglilingkod. Pagpapala sa paglilingkod. So, alam naman natin na ang paglilingkod ay isang aspeto ng pagsamba. Ito ay isang paraan upang maipahayag ang pasasalamat sa Diyos sa kanyang ginawa para sa atin. So, para din maipadama sa iba ang pag-ibig at biyaya na ating natanggap. Amen?
So, alam nyo ba mga kapatid na sa paglilingkod sa ating Panginoon, kung merong biyaya, bago tayo makatanggap ng biyaya, dapat meron pa tayong gagawin. Amen? Sino dito yung sa amin kasi yung nagpapaupa o yung sa amin kasi sa probinsya, meron yung arawan na sinasabi namin. Tawag ito sa Ilocano sa amin tangdan. Oo, nagpapasahod. Pupunta kami sa bukid, yung may-ari magpapatawag ng manggagawa, magpapatrabaho sa bukid, tapos sa hapon, ibibigay niya yung sahod ng manggagawa niya. So, bago mo makuha yung sahod mo, mauna ka muna magtrabaho. Amen? Amen. So, bihira lang yung sabi namin sa Ilocano, yung paunang bayad. Bali. Magbabali ka muna. Hindi yung magbabali ng buto. Kundi, paunang bayad. Bihira yun. Bihira yung kumukuha ng paunang bayad bago ka magtatrabaho. Amen. Magtatrabaho ka muna bago mo makukuha yung sahod mo sa hapon after ng pagtatrabaho. So, ganoon din sa ating Panginoon. Bago natin makuha yung mga biyaya na gusto niya iparara sa atin, kailangan may gagawin din muna tayo para sa Kanya. Amen? Paano ba tayo maglingkod sa ating Diyos? Paano ba tayo maglingkod sa ating Diyos? So, una, mga kapatid, paano tayo maglingkod sa ating Diyos? Sabi niya dito, maglingkod ng may maayos na puso. Amen. Kung gusto nating makuha o mabiyayaan, ibigay ng pagpapala sa atin ng Panginoon, kailangan maglingkod tayo ng maayos. Hindi yung napipilitan ka lang, hindi yung pag inuutusan ka, magmamarcha ka, mabigat yung paa. Meron na mga ganon, amen. Pagtapos, mabigat yung paa. Sa akin kasi, sa mga anak ko sinasabi ko, nagmamarcha na naman kayo. Pag mahirap sila utusan, pagtapos na ganon, kaya sabi ko, nagmamarcha na naman kayo. Pag ayaw nilang magtrabaho. So, ganon din naman sa ating mga kapatid. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan meron yung maayos na puso. Hindi yung napipilitan. Amen? Sa amin kasi, dahil nasusubukan din namin na nangunguha ng mga tauhan na magtrabaho sa bukid, pag alam namin na yung isang tao hindi maayos yung kanyang trabaho o kaya napipilitan, patamad-tamad dyan, tatamad-tamad na magtrabaho, yung oras lang ang tinitignan, hindi na namin nauulit na kinukuha. Pag maayos yung kanyang trabaho, mga kapatid, gusto namin kuhanin siya. Halos ng mga taga sa amin na uunahan, nakunin siya bilang tauhan. Pero pag tamad yan, napipilitan, yung oras lang ang tinitignan, pasa komplemento na magtrabaho, hindi na namin mauulit yan. Pag maulit man, wala nang iba, wala nang kapipilian, kaya kinukuha rin lang namin. Pero kung talaga may papipilian pa, hanggang maaari, hindi namin na inuulit. Amen? Ganun din ang ating Panginoon. So, tinitignan niya ang maglilingkod sa Kanya yung may maayos na puso. Ano ang sinasabi sa Salmo, sa Psalm chapter 101, verse 2? Psalm 101. Sabi niya, mamumuhay ako ng walang kapitasan. Kailan niyo ako lalapitan? Mamumuhay ako ng matuwid sa aking tahanan. So, mamuhay ng walang kapintasan. So,
Sino yung mga kagaya kong mga pastor? Pakitaas ang mga kamay. Pakiwagay-way. Mahirap ba? Mahirap. Sa akin na pagdaanan ko dahil dun sa pinaglilikuran, dun sa amin, sa church na kung saan ako nagdestino, pangatlo ako. Hindi ako yung nag-pioneer, bali may nauna sa akin. Alam niyo mga kapatid, ang hirap yung may nauna kasi nandun yung comparison. Dahil ako, hindi ako marunong mag-gitara, hindi ako marunong mag-lead ng praise and worship. Samantalang yung mga nauna sa akin, marunong mag-gitara, marunong sila ng mga sa mga instrumento, gumamit ng mga instrumento, at saka marami silang alam na mga awit. Samantalang kasi ako, hindi ako lumaki na born again sa Christian church. So, 2002, nung tinanggap ko ang ating Panginoon, ay 2001 pala, na tinanggap ko ang ating Panginoon. Tapos, 2005, nag-aral ako sa Bible School. So, doon sa panahon na yon, hindi straight yung paglilingkod ko sa Panginoon. At saka, wala akong kaalam-alam na marami sa mga awitin na papuri sa ating Panginoon. Konti lang yung alam ko. So, nung ako na ang nag-pastor, after ng graduation ko sa Bible School, hindi ako masyado. Wala akong alam na marami. So, samantalang yung sinundan ko na nauna sa akin, marami silang alam dahil lumaki sila sa Christian church. So, marami silang alam. Samantalang sa akin, hindi ako gaano. Tapos, yung mga member, sabi nila sa akin, dahil meron kasing member na marami siyang alam talaga dahil lumaki sa Christian na simbahan. Sabi niya sa akin, mas marami pa akong alam kaysa sa pastor. Tapos pag nag-preface ako sa harapan, alam ko na yan. Palaging nai-insulto ako. Sabi ko, dinalangin ko sa Panginoon, Lord, tinawag mo ba talaga ako na maglingkod sa'yo? So doon sa time na yun, nung bago-baguan pa ako naging pastor, talagang napakarami akong pinagdaanan. Meron pa yung time na parang gusto ko na talagang give up ang pagpapastor. Sabi ko, mag-abroad na lang kaya ako. Mas marami pang pera doon. Pero sabi ko kay Lord, kung talagang tinawag mo ako, bigyan mo ako ng mga palatandaan. So, dahil faithful nga ang Diyos na tumawag sa akin, hindi niya ako pinabayaan. So, yung time na yun na naghihirap yung damdamin ko, meron siyang mga ginamit na mga kapatiran para ako'y ipag-pray din. So, salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin naman. Amen. So, sabi niya, maglingkod ng may galak. Kailangan na anuman yung pinagdadaanan natin, kung ang Diyos na tumawag sa atin ay totoo, hindi na tayo mababayaan. Kung meron man yung mga time na tayo nalulumbay, nalulungkot, naghihirap, hindi palagi yun, mga kapatid. Kahit may pangako ang Panginoon para sa atin. Amen. And then, pangatlo, na kung paano tayo maglingkod sa Diyos para matanggap natin ang kanyang biyaya, sabi niya, pangatlo, maglingkod ng may katapatan. Kailangan talaga na maglingkod tayo ng may tapat. Kung tapat tayo sa Panginoon, mas higit pa siyang tapat para sa atin. Amen. So, di ba hinahanap ng bawat isa sa atin ay matapat. Yung tapat na kaibigan, tapat na kasama. Kung minsan, may pagkakamali, merong tampuhan, pero kung tapat tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, mas higit pa siyang tapat para sa atin. Anong sinasabi doon sa 1 Corinthians? 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Tignan natin mga kapatid doon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Sabi niya dito, kaya dapat ituring ninyo
atin mga kapatid. Pang-apat, na paglilingkod sa Kanya, kung paano tayo maglingkod. Maglingkod na may sakripisyo. Sino yung hindi nagsasakripisyo dito na maglingkod sa ating Panginoon? Lahat tayo nagsasakripisyo. Amen? Amen. Alam niyo yung pagpunta namin dito sa Tarlac, isang sakripisyo na yun. Napakalayo sa amin. 8 to 10 hours, depende yan sa sasakyan, depende pa yan sa daan. Pag naabutan kami ng traffic, napakatagal ng biyahe namin. Tapos pag yung nasakyan namin, nasiraan o kaya matagal, matagal din. Minsan na umaabot kami dito ng past 12 ng gabi. Meron pa yung noon, nung nag-commute kami, umaabot pa kami ng alauna bago kami magkarating dito sa Tarlac. Ilang sakayan pag mag-commute kami noon, 6 na rides. Palipat-lipat yan. Buti nga ngayon, na-upgrade na yung sasakyan namin, minsan na lang. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen. Sakripisyo. Talagang maglilingkod sa Panginoon, sakripisyo. Gaya ngayon sa amin, hindi naman yung pinagmamalaki ko yung sa amin, pero dahil sa bag ng Panginoon, dahil nakita niya kung paano kami mag-sacrifice na maglingkod sa Kanya, ang daming pagpapala. Noon, sabi ko, ang hirap siguro ng mag-pioneer ng church. Dahil kami kasi mga Assemblies of God, sino ba yung mga Assemblies of God dito? Nakagaya namin. Meron kasing worldwide na pangako na napag-usapan ng Assemblies of God na bilang gantimpala o kaya regalo sa ating Panginoon by the year 2033. Worldwide, ang contribution nila is 1 million. Na bagong church, bago ang 2033. Yan ang naipadala hanggang sa local church. Dito sa Pilipinas is 10,000 na bagong church ang dapat maipatayo o kaya maipanganak para bilang regalo sa ating Panginoon by the year 2033. So, ayan, pababa hanggang sa local church namin. Dapat yung isang church magkaroon ng 4 na anak by the year 2033. So, pioneer naman na church o kaya yung established church ka na, hindi bababa yung 4 na church. So, sabi ko, Lord, paano kaya yan? Hindi naman kami, ano ang gagawin namin? Hindi naman kalakihan yung church namin, hindi naman karamihan yung members namin. Pero sabi ko, kung kaya ng iba, why not? Ang Panginoon naman ang may-ari niyan. Para sa'yo naman, Lord. So, ginawa namin, nag-usap-usap kami ng mga church leaders, lahat ng members, mag-target tayo ng mga lugar na wala pang mga Assemblies of God. So, last year, naka-open kami ng isang church sa kabilang barangay namin. So, sabi ko, kailangan maka-contribute naman tayo ng 4 na church, hindi bababa sa 4 na church by the year 23 bilang regalo naman natin sa ating Panginoon. So, last month lang mga kapatid, muli nakapag-start na naman kami ng isang bagong gawain ng Panginoon sa kabilang probinsya pa sa amin. So, ako bilang pastor nila, kung sino yung mga talagang potential leaders, sila yung inaatasan ko na mag-stay doon. So, ginagawa ko, ako naman ngayon bilang pastor nila, once a month, pumupunta ako dun sa mga church na na-open na. So, dun sa bagong na-i-start namin na gawain para sa Panginoon, dahil malayo sa
din pala ito, paano kung 4 na? Di, 5 na yung church namin, paano ko i-divide yung time ko para sa kanila? Kasi hindi naman pwede na hindi ako pupunta sa mga ma-open na mga church. So, nandun talaga yung sacrifice. Sacrifice yung family ko dahil iiwan ko sila para lang pupunta sa mga lugar na na-start sa gawain para sa ating Panginoon. So sa ngayon dahil 2 na yung na-start namin na gawain para sa Panginoon, nandun talaga yung sakripisyo. Nandun yung financial support sa mga workers namin doon. Dahil hindi pa naman gaano malaki yung financial namin sa church. Talagang sa bulsa namin nanggagaling. So sabi ko naman sa Panginoon, dahil hindi kawalan yun yung pagsasacrifice na yun. Dahil alam ko na kung para sa Panginoon, alam ko na siya yung magbibigay ng gantimpala or pagpapala sa akin. So sa ngayon mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam na makita mo yung mga kapatid na uhaw sa salita ng Panginoon. Na-bless sila sa mga salita ng Panginoon na i-deliver para sa kanila. Nakaka-bless na may mga na-save na mga kaluluwa dahil sa pagpapagamit natin sa ating Panginoon. At nakita ko naman doon sa mga kapatiran doon na yung kagalakan nila na pag may mga kapatiran na idadagdag sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, kailangan yung talagang sakripisyo. Ano pa? Paano tayo maglingkod sa Panginoon? Panglima mga kapatid, maglingkod na may katuwiran. Diba? Kanina yung napag-aralan natin, yung katotohanan, yung katuwiran. Kung totoo ka, gaya yung demon process kanina, sabi ni Pastor, kung hindi ka totoo na nagpapalayas, ikaw mismo ipapahiya ka niya. Pero kung totoo ka, kasi matalino yung kaaway natin, kilala ka niya. Kahit hindi mo sabihin, kilala ka niya. Kaya mahirap yung mag-review sa mga demon process kung hindi ka totoo sa sarili mo. Kailangan totoo ka. Amen. Dahil ako, maraming beses na rin na experience ng mga gano'n na pangyayari. Yung na-demon process. Kaya kagabi, yung mga, di ba, may na-demon process, hinahawakan nila, maraming naghahawa. Kasi na-experience na po akong gano'n. Habang hinahawakan yung tao, yung na-demon process, lalong nagpupumiglas siya. Ipinapakita niya na malakas siya. Makapangyarihan siya. Kaya dapat ang gagawin natin, pabayaan lang siya. Kahit na anong gagawin, huwag lang manakit. Amen. Ang gagawin, ipag-pray lang siya. Huwag hahawakan kasi habang hinahawakan mo yan, kahit ilang tao, kahit i-ano mo sa kadena, magpupumigla siya, kayang-kaya niya. Kaya dapat pakawalan. Hayaan lang. Amen. Dapat magpakatotoo tayo. Amen. Paano pa tayo maglingkod sa ating Panginoon? Pang-anim, dapat maglingkod tayo ng tuloy-tuloy. Amen? Hindi yung pandap-andap. Oh, di ba yung napag-aralan natin kanina dun sa kung paano tayo na-demon process? Di ba hindi tayo accepted na mga Kristiyano? May mga nagpo-question na bakit Kristiyano naman siya na-demon process naman siya? Hindi yung pagka-Kristiyano natin, kundi yung sarili natin. Paano ba tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Tuloy-tuloy ba? Amen. Hindi sana paliko-liko o kaya atras sa bante parang nagtsagat-tsak. Alam naman natin yung nagtsagat-tsak pag ganun-ganun, di ba? O kaya pag ganun-ganun, ano ba yung sayo na yung maglilingkod natin sa ating Panginoon? Kailangan
pastor naman yan noon. Di ba leader naman siya noon? Bakit ganyan na siya? Hindi lang ikaw na Kristiyanong nakakahiya, kundi pati na rin ang ating Panginoon. Amen. Amen. So, kailangan maglingkod tayo ng tuloy-tuloy hanggang sa katapusan. Sana tayo titigil, hihinto pag wala na tayong buhay. Amen. So, iyon yung mga bagay na kung paano tayo maglingkod sa ating Diyos. Ngayon, ano naman yung mga benepisyo? Sabi ko kanina, pag gusto natin tumanggap ng pagpapala, mas kailangan na maghirap muna tayo. Meron muna tayong gagawin para i-bless ng ating Panginoon. Yung mga magsasaka, hindi sila mag-aani agad. Kailangan may magtanim ka muna. Amen? Magtanim ka muna, tapos alagaan mo yan. Pagdating ng araw, mamumunga, doon na tayo mag-aani. Pag nag-ani na yan, alam nyo, kami mga magsasaka, dahil magsasaka yung pangbuhayan namin, kahit na pag mag-umpisa pa lang kasi ng preparation ng lupa na tamunan, ang hirap, marami mang pagdadaanan yan. Pag tumating na yung anihan, hindi na namin iniisip yung nakaraan na kahirapan namin. Pag nakatanggap na kami ng pera, gumamdawa na kami na alis na lahat yung pagod, yung namin, yung paghihirap ng kalooban. Dahil andun na yung gantimpala, andun na yung pagpapala, hindi na namin iniisip kung ano yung pinagdaanan namin. Ganon din naman tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Marahil sa atin, lalo na yung mga matatagal ng pastor, alam ko, dahil napagdaanan ko, napakahirap yung mag-start, mag-umpisa. Napakahirap. Pag andun ka pa lang sa kasalukuyan ng kahirapan, parang hindi ka maka-move on. Parang hindi mo mararanasan yung mga biyaya. Pero pag naranasan mo ng biyaya, hindi mo na maiisip pa yung mga kahirapan. Amen? Sa una na benepisyo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sabi na dito, nakatutulong upang maging katulad tayo ni Jesus. Amen? Tayo mga lingkod ni ang Panginoon, nakatutulong tayo upang maging katulad ng ating Panginoon. Amen? Kasi, sabi ko nga kanina, kung maglingkod tayo, dapat totoo tayo. Nasa katotohanan tayo. Ang katotohanan, iyon yung ating isinishare sa mga kapatid. Yung pag-ibig ng ating Diyos. Yung habag at pag-ibig niya. So tayo, nalingkod ng ating Panginoon, mapapastor ka man, leader ka man, member ka man, hindi naman sinasabi ni Lord na, oy, ito, pastor yan. Siya lang yung mabibiyayaan. Tayong lahat nalingkod ng ating Panginoon. Amen. Ano ang sabi niya doon sa teksto natin? Maglingkod tayo sa ating Panginoon, hindi sa ating kapwa. Amen. Kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa, ganun na rin ang ginawa natin sa ating Panginoon. At alam niyo ba mga kapatid, ang nakakatuwa? Di ba alam naman na natin na sa isang kaluluwa na maligtas, thousands of angels rejoicing in heaven. At nakakatuwa at nakakagaan ng loob kapag may mga kapatiran o yung mga non-believer na maging believer dahil sa pag-share natin sa salita ng Panginoon. Maniniwala sila kung tayo ay totoo. Pero kung hindi tayo totoo, hindi sila maniniwala sa atin. Amen. So tayo mga lingkod ng Panginoon, nakakatulong tayo upang maging katulad ni Jesus. Yung puso ni Jesus, yun ang nagiging puso din natin. Ano ba yung nilalaman ng puso ng ating Panginoon? Di ba? Mapagmahal siya, mahabagin, maawain. So yun din dapat sana ang ating maging puso. Amen. Pangalawa, na benepisyo
sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi niya, nararamdaman ang pagsama at presensya ng ating Panginoon. Wow! Amen! Kasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Di ba sabi niya doon sa Matthew chapter 28 verse 20 yata yun, na sabi niya sasama niya tayo. Ay, hindi pala doon sa Acts chapter 1 verse 8 pala. Nasasamahan niya tayo hanggang sa dulo ng mundo. Matthew pala, Matthew chapter 28, napag-ano ko lang. Chapter 28 verse 20. So yun, sasama niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. So, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, habang tuloy-tuloy tayo naglilingkod sa Kanya, nandyan ka sa kasama natin. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Tayo lang ang umiiwan sa Kanya. Amen? Tayo lang ang tumitigil. Pero ang ating Panginoon, nandyan siya palagi. Sinasamahan niya tayo. So, yun yung isang benepisyo sa paglilingkod ng ating Panginoon. Kasama natin lagi ang presensya niya. Kaya hindi tayo dapat mangamba, hindi dapat tayo mag-alala. Amen, dahil nandyan siya. Nandyan siya palagi, kasama natin ang kanyang presensya. Pangatlo, mga kapatid, na benepisyo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi niya, lumalakas ang ating pananampalataya. O sino ang humihina? Meron ba? Habang naglilingkod ka sa ating Panginoon, humihina ka, sakitin ka. Dapat, ito yung mga benefit natin na nakukuha pag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ito yung mga na nararanasan, ito yung ipinaparanas, binibigay sa atin ng ating Panginoon. Lumalakas ang ating pananampalataya. So ngayon, alam ko na mula pa kahapon hanggang ngayon, alam ko na tayo umiinit. Lumalakas ang ating pananampalataya. Dahil ang ating ginagawa, isa na namang paglilingkod, way of serving our God. Amen! Kaya walang uuwi sa ating mga bahay bukas na nanghihina ang pananampalataya. Kundi tayo na malakas. Amen! Pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, na benepisyo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sabi niya, ang pagpapala at himala ng Diyos ay nagdaloy sa ating mga buhay. Amen! So, merong mga himala. Kanina nga, naranasan na natin ang himala. So, sa ating sariling kakayahan, hindi natin kaya na magpalalas ng demonyo. Amen? So, sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon, pinaranas niya ang kanyang presensya, tinulungan niya tayo para mapagtagumpayan ang ating kalaban. Amen. So, sabi niya, mararanasan, ang pagpapala at himala ng Diyos ay dadaan sa ating mga buhay. Hindi lang tayo, kundi sa buong pamilya natin. Amen. So, testimony ko lang, mga kapatid. Dahil sa patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon, sabi ko nga, lagi kong iningkawal sa mga kapatiran sa amin, pagka nagbuhos tayo ng tubig mula ulo, di ba, bababayan? Tapos hindi lang doon sa mismo kinalalagyan natin o kinaroroonan natin yung tubig na titigil, kundi dadaloy pa yan hanggang sa palibot natin. So mula ulo, pababa, lahat ng katawan natin, nababasa, tapos hanggang sa palibot natin. So pag magbigay ng biyaya, pagpapala ng ating Panginoon, hindi lang tayo naglilingkod sa Kanya, kundi lahat ng mga malapit sa atin. Amen. So dapat magpatuloy tayo sa paglilingkod ng Panginoon upang maranasan natin ang mga pagpapala at himala na dadaloy sa ating mga buhay, mga kapatid.
kailangan natin sa ating buhay. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya ipapahintulot na tayo maging pulubi, kawawa. Amen. Sabi nga ni Pastor kagabi, kanina yata yung testimony na may pupuntan siya na seminar ba yung pastor? Na may lumapit sa kanya, kala nung lumapit, madatong. Tayong mga lingkod ng Panginoon, kahit wala tayong bitbit na pera, pero sa paningin ng iba, mapera tayo. Amen! Hindi pinapahintulot ng Panginoon na tayo kawawang-kawawa sa paningin ng mga iba, kundi tayo tinitingala. Ganon, pag magbigay ng pagpapala at himala ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi tayo kawawa. Sabi ng isang kasama ko, Pastora, tignan mo yung mga kasama natin mga matatanda o na mas blooming pa sila kaysa mga yawti. Kasi habang tumatagal tayo sa paglilingkod ng Panginoon, hindi tayo nagiginaw siya. Hindi pinapahintulot ng Panginoon na tayo mawalan ng pera. Kaya nga may pambili ng mga pampaganda, pampagwapo. Dahil marami tayo palagi ng pera, pinagpapala tayo palagi ng Diyos. Amen! Hallelujah! So, mararanasan natin ang mga pagpapala at himala na dadaloy sa ating mga buhay. Hindi lang material, kundi sa lahat ng aspeto, pinagpapala tayo ng Panginoon. And then, last mga kapatid, huwag kayong mag-alala, last na to. Mararanasan ang kakaibang kagalakan at kapayapaan mula sa pagsunod. So, walang nabong-boring na Kristiyano. Nandun yung kagalakan, kaya nga pag nag-worship tayo sa Panginoon, meron pa tayong palundag-tundag, tsak-tsak-tsak, mayroon pa paupo-upo, tayo-tayo, di ba yung kanta natin? So, ganun, nandun yung kagalakan natin at kapayapaan. Amen. So, ano pa ang ating isusumbad sa ating Panginoon kundi hindi tayo magpatuloy, kundi tayo magpapatuloy tayo dapat sa paglilingkod sa Kanya. Kasi ilan lang ito mga kapatid na nabanggit ang mga benepisyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Habang tayo nagpapatuloy, mas marami pa ang ating matatanggap na pagpapala at biyaya mula sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kayang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Kung ano man yung mga gift natin, hindi lahat tinawag na pastor, hindi lahat tinawag na teacher, apostle, prophet, evangelist. Tayong lahat may kanya-kanyang gift, may kanya-kanya tayong ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pare-pareho. Yung mga iba, may gift sila sa pag-awit, sa pagtugtog, gumamit ng mga instrument. Marami kaloob ng ating Panginoon. So dapat yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin para sa Kanyang kapurihan. Amen. So kailangan gamitin natin upang tayo ay magpalakas, mga kapatid, lahat ng kung ano man yung kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, gamitin natin para sa Kanyang kapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. So kailangan lahat ng meron sa atin, ang Diyos ang mapapapurihan. Hindi tayo dapat magkaroon ng proud sa ating mga buhay. Okay, magaling tayo
Kami po ay dalangin sa ating daalan sa Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon na makita mo siya ang kanyang salita. Kasi sa ating pagkakawang sa ating gusto, kaya ibibigyan natin sa Panginoon. So sa lahat ng bagay sa ating paglilingkod, anumang klase ng paglilingkod, ay dala sipa ang bibig, puso, ang katawan natin at kalalahan. At lahat ng ating mga nararanasan sa buhay ay alay natin sa Panginoon natin. At kung calling na ibigay sa atin. Amen. So, ngayon po ay dadako na tayo sa mag-aalay. Amen. Panginoon, tayo ay magbigay. Bigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Babalik, Ngayon po natin ang ating mga kamay sa ating handog. Amen. So, sa araw-araw, ang paghahandog ay ginagawa natin. Amen. Hindi lang sa gawain ng ganito. Very important lang ganito dahil hindi lang pera hindi sa atin ng Panginoon. Amen. Nag-aaralan natin mga tithes, mga offering, pero ang katotohanan, ito ba ay makakalit sa ating puso? Sabi ng Panginoon, subukin ninyo na ibigay ang 10%. Diba? Buksan niya ang kalangitan para ipakita sa inyo. Sabi ko ano ba ang 10% sa Panginoon? Sa kanyang lahat yun. Napakaliit kumpara sa laki ng mundo. Kanyang likha. Hindi na natin kailangan pa ulitin. Nakakanin na yun sa puso. Ang tanong, ito ba ay nasa puso natin? Amen? So, ngayon po tayo nananalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga handog na ito. Lord, na pinuksan mo ang puso ng kami, Panginoon, na nandito, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagkatawag mo sa amin, sa iba-ibang larangan, Panginoon. At hindi lang sa perang ito, sa lahat ng aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga lahat ng ginagawa, Lord, ay alay namin sa iyo, Panginoon. Walang reservation, Panginoon. Lahat ng ito ay alay namin sa iyo. Lord, sa pagmagitan ng pag-alay na ito, Panginoon, makikita nila kabutihan at Panginoon. Sabi mo, mapalad ang mga taong nagbibigay dahil iyong pagpapalain. At ito ay makakatulong sa aming mga kapwa, Panginoon, upang makita nila, Panginoon. Katulad ng sinabi na kami nagbuhos kami ng tubig sa aming ulo, Panginoon, hanggang pa. At ito ay lalaganan, Panginoon. Makikita ng iba ang kabutihan, ang biyaya, ang pagpapala na ibinibigay mo sa amin. Panginoon, maraming salamat, Lord, at naniniwala kami, Lord God, na higit pa dito ang mararanasan ng church na ito sa pagpapala na ipanalaluin mo sa aming buhay at sa mga tao, Panginoon. Magpapadala ka pa ng mga tao na
kami ay yung dadalhin sa iba-ibang bansa, Panginoon, upang ipakita na ikaw ay totoo sa aming buhay, na ikaw ang Diyos ng pagpapala. Maraming salamat sa iyo, papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Nakakatuwa naman ang ating mga pagtitipon, diba? Sa mga salita ng Panginoon natin pong napapanggan. So, kung tayo ng closing prayer ay i-announce ko lang una yung mga tatayo bukas ng umaga sa ating devotion 4:30. Nangunguna ang isi ay si Sister Nora. Ang opening prayer ay si Sister Marita. Marita, di ba? Ang present worship ay pangunahan naman ng anak ni Pastor Ronnie. At ang magbibigay naman ng word of encouragement ay si Pastor Roldan. Pagkakain sa pagkabog ay si Pastor Nico Kuya. At ang ating closing prayer ay si Pastor Nilo. Amen? Amen. Ay, ganoon ninyo siguro ng mayos. So, mamaya, diba, sabi kanina, pagkatapos nito, sa mga nagusok na, gusto pang magkapin, fellowship, diba, ginawawala nito ang COVID fellowship, at meron pang ibang mga kainan din. Dahil nagpapasalamat tayo, dahil meron po tayong kapatid na may kailangan na isi-share ang kanilang pagpapala. Amen! Na nawa, dahil sa panahon ay gano'n din tayo. Kaya pagkatapos nito ay bababa tayo doon sa kusina. Hindi. Okay? Sino closing prayer? Si Brother Albert Gironyo. Kamay mo tayo lahat. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Father, in Jesus' name, we come to you again. We give you thanks and praise for what you have done this day, Lord God. Lord, this is the day that you have made. They have rejoiced. They have been glad in this day, Lord God. Hallelujah. You bless us with your power, Lord God. And with one another, Lord, use one another to bless us, Lord God. And thank you, Lord God, sa mga servant mo na pinadala mo na sa Korea, Panginoon. Pagpalain mo sila, pagpalain mo ang church na pinanggalingan nila, Panginoon. At Lord, pagpalain mo lugar na ito, Panginoon. Patuloy mo itong i-sacrifice, Lord God, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, salamat din, Panginoon, sa nagbigay ng pagiging merienda namin sa gabi nito, Panginoon. Pagpalain mo, iubos at pagpala, Panginoon. Lord, patuloy mo pagpalain ang bawat isa, Lord God. I pray for everyone here, family represented, Lord God. Bless everyone, Lord God. The father's side and the mother's side, Lord God. Lord, we know that as we put into the word, sa bayan-bayan, sa mga street, Panginoon, you will be with us. You will use us to proclaim your glory. Hallelujah. To live out the name of Jesus and to bring souls into your kingdom, Lord God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen. Sigaw, parinig na ng tayo. Bago tayo bababa. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Sabay na lahat. Pagkakala ng Panginoon. Woo! Iyan Diyos. Down in the